Nung Sunday, pinagupitan namin si Basti. Pagkatapos noon ay dumiretso naman kami sa simbahan para magsimba. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Una nga kaming pumunta dito sa may salon malapit sa amin kasi si Ate Sam muna sana yung papagupitan namin. Pero pagdating namin doon ay ang daming customer at 30 minutes to 1 hour pa daw yung hihintayin namin. Kaya ang sabi ko kay Ate Sam ay next time na lang. Total ay hindi pa naman ganun kahaba yung buhok niya. Gusto kasi niya magpa-short hair daw kasi sobrang init na ngayon dahil nagsimula na din yung tag-init. Ang kaso ay napatsyempo na madaming customer ngayon kaya si Basti na lang muna yung papagupitan namin at dumiretso na nga agad kami sa barbershop kung saan namin siya palaging pinapagupitan. Barber's cut nga lang ulit yung pinagupitan namin sa kanya kasi yun yung bumagay sa kanya. Nung natapos na nga siyang gupitan, pinalitan ko nga lang pala yung damit niya bago kami pumunta ng simbahan dahil napuno na ito ng buhok. Buti na lang may dinala akong extra para sa kanya. Halos sakto nga lang din pala yung dating namin kasi malapit na magsimula yung misa at nakaupo nga pala kami sa may bandang gitna at medyo malapit-lapit nga ito sa altar. Pagtapos ng misa, umuwi na din kami agad. Naalala ko na hindi pa pala ako nakakapaglaban ng uniform ng mga bata, may pasok na ulit sila kinabukasan kaya pagdating namin sa bahay, nag-umpisa na agad akong maglaba. Unang-una ko ngang hinanap yung uniform ni Basti kasi hindi ko siya pwedeng idiretsyong ilagay sa washing machine dahil kadalasan ay sobrang dumi talaga ng uniform niya. Kaya ang ginagawa ko, kinukusot ko muna ito sa kamay para matanggal yung mga matitinding mancha. Minsan kasi may mga putik, may mga dumi, minsan naman may mga parang kung ano-anong nakadikit. Tuwing uuwi nga siya galing school ay halos laging madumi yung mga uniform niya. Siguro dahil kasi sobrang active niya sa school, mahilig siyang tumakbo at maglaro kaya kung ano-ano na lang yung mga kumakapit sa uniform niya. Sa totoo lang, hinuhuli ko talaga minsan yung paglalaban ng uniform niya kasi medyo nakakatamad talagang kusutin. Pero syempre bilang mami, kailangan pa rin gawin dahil gusto ko naman na malinis at maayos yung susuotin niya sa school kinabukasan. Pagkatapos noon ay saka ko na nilagay sa washing machine para spin dry na lang. Para kahit papaano ay mabilis itong matuyo since overnight lang ang pagpapatuyo ko dahil bukas kailangan na may magamit siya. Anyway mga mi, habang inihintay ko matapos yung nakasalang, napansin ko na naubos na pala yung 1 galon namin ng tubig kaya binuksan ko na yung isa at binuhat para ilagay sa container rack. Tapos nag-refill na ako ng tubig namin na ilalagay sa loob ng ref. Nung natapos na ako mag-refill, napansin ko naman na medyo madumi na pala yung harapan ng ref namin. May mga fingerprint na at konting dumi siguro dahil lagi rin itong nahahawakan. Kaya kumuha na rin ako ng basahan at pinunasan ko muna yung harapan ng ref at sakto naman pagkatapos kong maglinis ng ref ay natapos na rin yung nilalabahan ko. Kaya isinampay ko na agad yung mga damit para matuyo at kinuha ko na nga rin pala yung mga damit na nilabahan ko kanina kasi natuyo na silang lahat. Medyo napadami nga yung nilabahan ko kanina dahil almost 1 week akong hindi nakapaglaba kasi naging busy rin ako sa ibang gawain sa bahay. Kaya talagang tambak yung labada kanina pero buti na lang at natapos ko rin. Bago nga pala ako umakyat sa taas para matulog, naisipan ko munang mag-vacuum dito sa sala at kusina namin para bukas paggising ko ay malinis agad ang paligid. Ang sarap kasi sa pakiramdam na paggising mo sa umaga ay maayos at malinis na yung bahay. Mga mi, alam kong hindi madali ang araw-araw na gawain bahay bilang isang nanay pero sa bawat pagod natin, alam natin para ito sa pamilya natin. At sa mga simpleng bagay na ginagawa natin sa araw-araw, doon nabubuo ang isang masaya at maayos na tahanan. Kaya laban lang tayo mga mi at kakayanin natin ito para sa ating mga pamilya. Yun lang, Momshi! Bye!